sa Pilipinas. NBC Manila Broadcasting Company. DZRH, member, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. Member KBP, oras! Eksakto en punto. Ha? 6:05 na? Balitang makatotohanan. Balitang maaasahan. ACS Balita. Walang makakaligtas. Walang makakalampas. San magsulok ng kapuluan. Luzon, Visayas hanggang Kamindalawan. Basta't may balita. Ipagwagwagan ng sikat na tagapagbalita. ACS Balita. Kasama ang 2x2 tandem Anthony Taberna at Jerry Baha. ACS Balita. Ang programang ito ay hatid sa inyo ng ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, maker of world-class quality pride detergent. Araw ng Monday, July 13, 2026. Narito na po ang ulo ng ating ACS Balita. Pilipinas nananatiling nangungunang supplier ng seafarers sa buong mundo. Department of Migrant Workers magbubukas ng tanggapan sa Cambodia. 13 bansa sa pinagtibay ang 2016 Arbitral Award sa Pilipinas sa 10th anniversary nito. NBI Director Matibag may imbitasyon sa FBI. Aba! Asenso. Nakiusap na agahan ang pagharap niya sa impeachment court. May-ari ng SUV sa Mandaluyong hit and run, hindi kongresista. At grade 4 pupil sa Cavite patay matapos painumin ng pampurga ng guro. Magandang umaga Luzon, Visayas, Mindanao. Good morning Philippines! Hello world! Kami po ang inyong mga tagapaghatid balita. Ito po si Anthony Taberna. Ito po si Jerry Baha. At ito ang ACS Balita. sa detalye ng ating mga balita. Nananatiling nangunguna ang Pilipinas sa supplier ng seafarers sa mundo. Ito po'y ayon sa 2026 Seafarer Workforce Report ng Baltic and International Maritime Council at maging ng International Chamber of Shipping. Sa nasabing report, umaabot sa 2.5 million ang pandaigdigang supply ng seafarers ngayong taon. Ayon sa Maritime Industry Authority o Marina, nakapagbigay ang bansa ng higit sa 203,000 opisyal at halos 257,000 ratings, mas mataas kaysa sa India, China, Russia at Indonesia. Nangunguna rin ang mga Pilipino sa bilang ng mga STCW certified seafarers na nagsisilbi sa mga merchant ship sa buong mundo. Ito raw yung Standards of Training, Certification and Watchkeeping for Seafarers. Sinabi ng Marina na patuloy nitong pinapalakas ang maritime education, training, assessment and certification upang manatiling mahusay, globally competitive at sumusunod sa international standards ang mga Pinoy. Alas 6:08 na umaga, naimbag gabigat kada kayo amin na po. Agreeing kayon, gising na. Magbubukas ng bagong tanggapan ang Department of Migrant Workers sa Phnom Penh, Cambodia upang mas mapalakas ang suporta at serbisyo para sa mga overseas Filipino workers. Ayon sa DMW, ang pagbubukas na isang tanggapan sa Cambodia ay alinsunod sa direktiba ng Pangulong Bongbong Marcos na palawakin ang tulong ng pamahalaan sa mga OFW sa iba't ibang bahagi ng mundo. Kasabay ito ng tumataas na insidente ng human trafficking sa nasabing bansa sa Timog Silangang Asya. Bukod sa Cambodia, magbubukas din ng DMW ng opisina sa Guam, dagdag sa kasalukuyang tanggapan ng DMW. Alas 6:09 ang ating oras. Naimbang nga bigat kada kayo amin na po. Agreeing kayo, gising na. Pinagtibay muli ng Pilipinas at ng 13 iba pang bansa ang bisa ng 2016 Arbitral Award
ng United Nations kasabay ng ikasampung anibersaryo nito. Nagbigay ng magkasanib na pahayag ang Australia, Canada, Germany, Japan, Aba. United Kingdom, Oh. Estados Unidos, Aba. Estonia, Italy, Latvia, Lithuania, New Zealand, Romania at Slovenia. San Antonio Nueva Ecija, hindi ka Wala, hindi kasama. Sa kanilang pahayag, binigyang din nila na walang legal na batayan ang malawak na maritime claims ng China sa South China Sea, kabilang ang pag-angkin nito batay sa tinatawag na historic rights. Nanawagan din ang mga ito na igalang ang kalayaan sa paglalayag at paglipad at tutulan ng anumang pananakot, pamimilit o paggamit ng pwersa na maaring magdulot ng tensyon sa rehiyon. Hinimok din ng mga bansang ito ang lahat ng panig na resolbahin ang mga alitan sa mapayapang paraan at alinsunod sa international law at sa United Nations Convention on the Law of the Sea o UNCLOS. Alas 6:10 ng umaga, mayong aga mga pinalangga, bugtaw na kamo, gising na. Muling iginiit ng ilang senador na nananatiling valid at may bisa ang 2016 arbitral ruling ng Permanent Court of Arbitration sa The Hague na nagbasura sa inaangking 9-dash line ng China at kumilala sa karapatan ng Pilipinas sa West Philippine Sea. Ayon sa mga senador, mahalagang ipagpatuloy ang pagtatanggol sa soberenya at karapatan ng bansa sa harap ng patuloy na pag-aangkin ng China sa mga teritoryong sakop ng Pilipinas. Mahalaga nila ang desisyon ng The Hague laban sa disinformation, habang nananawagan naman ang ilang senador na suportahan ang mga komunidad sa Pag-asa at Kalayaan Islands. Oras natin, Engineer Tony Nanggel. 1 minuto na lang, 6:12 na ng umaga. Humirit si NBI Director Melvin Chicago Matibag sa prosecution na ilipat sa mas maagang petsa ang kanyang pagharap sa impeachment court. Bakit? Sa liham na ipinadala ni Matibag kay Lead House Prosecutor Congresswoman Jervil Luistro, nakiusap itong i-reschedule ang kanyang pagharap sa korte bago ang July 20. Ganun. Oo. So, bago mag-Lunes next week. Oo. Kailan ba siya? Di ba Ngayon yung NBI. this week na ba siya? Ngayon yung ibang testigo na NBI. Oo nga. Ito dahil, ito na mga magulang at mga mahal na taga-subaybay. Ito'y dahil nakatagda raw po siyang dumalo sa 2 araw na conference sa Thailand. Thailand lang. May FBI na pala sa Thailand. Oo nga pala. Baka naman Manginginain ka lang ng lasonis dyan, Director, ha? o kaya baka magpapa-stem cell ka lang, Director, ha? Director, ha? Doon ba, Umaming ka na. Doon ba maganda ba? Andun yung Villa Medica ngayon, kumbatsero. Yung dating nasa Alemanya. nasa Germany, andyan na sa Bangkok. Sa Bangkok. At yung nagpapakilala ritong hindi na raw nila kinikilala yun. Ha? Oo. Meron na silang inilabas na pahayag. Na hindi na nila kasama yung nagpapakilalang Villa Medica. Yung totoong Villa Medica na nandito nandoon sa Alemanya, ang kanilang sangay ay nandyan sa Thailand. Sa Thailand. So yung nagki-claim na Villa Medica representative dito sa Pilipinas. Dinis-own na nila. Ha? Oo. Pambihira. Baka kopya lang yun, hindi original. Yun na nga. Pero tinatanggap na rin yung kopya ngayon, di ba? Dati nga pirated tinatanggap. Gate ni Matibag. Dakadakda raw po siyang dumalo sa conference sa Thailand. Ito'y conference daw po ng FBI. Federal Bureau of Investigation. Yung pagka darating sa crime scene, laging malalaki sasakyan. Oo, tsaka karaniyo, malalaking tao. Malalaking tao. Mga malalaking sasakyan na kulay itim. Kulay itim. Ayan. Tapos kasama rin daw ang Royal Police. Ito conference. Thailand. Ito raw conference na ito'y July 21 and 22. Tuesday and Wednesday next week. Okay. Ayun. But doon ba siya paharapin? Hindi, kaya nga daw mas maganda maaga. Mauna siyang humarap na muna siya bago siya bumiyahe pa Thailand. Ganun.
Para stem cell. Para sumalo sa FBI, conference. FBI. Gate ni Matibag bilang NBI Director ay kailangan niyang personal na dumalo para tumayong kinatawan ng NBI sa nasabing summit na dadaluhan ng mga director at commissioner Mga direktor pa lang nandoon. at general level law enforcement leaders sa buong Asia Pacific. Si Matibag ay inaasang magbibigay ng testimonya hinggil sa investigasyon ng NBI kaugnay ng umano'y death threat ni VP Sara kina Pangulong Bongbong Marcos, First Lady Liza Araneta Marcos at dating House Speaker Martin Romualdez. Alas 6:15 na ng umaga, mas magiging kapanapanabik ang ikalawang linggo ng impeachment Aba. trial laban kay Vice President Sara Duterte. Totoo ba yan? Ito ang tiniyak ni House Prosecutor Laila de Lima Aha. na anyay kaya magiging kapanapanabik ay iyaharap sa pagpapatuloy na impeachment trial ngayong araw ang iba pang testigo sa issue ng grave threat. Kabilang dito si NBI Regional Director Jeremy Lotok na magpapatibay sa mga naunang testimonya ni NBI Senior Agent Mark Calilong. Bukod kay Lotok, inaasahan din testigo ngayong linggo si House Legislative Security Bureau Executive Director Captain Belinda Bello. Ba't di niya sinabi yung kay Suleka, ano? Yun ang kapanapanabik. Baka para sa kanila hindi kapanapanabik Hindi yun. ba kapanapanabik yun? Sa atin, kapanapanabik para sa... Nung isang linggo pa natin ipinapalag yan Talaga. Di ba? Di ba? Kapag meron kang ipapalabas. May mga teaser na nga kami Oo. Pero Bakit? hindi naman sa nagsasawa na kami sa NBI kung ang patotohanan lang nila papatotohanan namin na may na merong ganyan. na merong ganyang video. Oo, Na merong kaming investigasyon na tungkol dyan. Nasabi At nga nung natin. nung sinabi na namin si BP Sara, hindi siya pumunta. Ayan, Baka yun ang patotohanan nila. Hindi. Mas interesado ako dito dahil dito kinakabahan ako kung batsero Para kanino? para sa prosecution kapag humarap yung si Attorney Soleka. Bakit ka kinakabahan? Baka mapalitaw niya na totoong may threat din kay BP Sara. Oo. Baka patunayan niya totoong may... Kung That would justify yung kanyang outburst, kung outburst man yun, ano? Oo, di ba? Kasi kailangan dito ho sa pagbabanta na yun, kailangan mapatunayang may criminal intent talaga Yung bang nagagawin talaga yung pagbabanta. Sa kakayahan, may kakayahan. May kakayanan. Matapang Matapang. Tsaka may financially may kakayahan. Financially and physically may kakayahan. Pero yung talagang intensyon na talagang pumatay, Na gawin niya yun. yun ang kailangang ma-establish diyan, Bachero. Halimbawa, kung sabihin ni ito naman usapang mga Ganon kapanapanabik si Attorney Suleka. At tinan mo, tayo nag-iisip na Nag-speculate na tayo. pero ang mas kapanapanabik doon ito. Sige Ito, nga. kung ano man ang sasabihin ni Atty. Suleka, maganda na yun talagang importante yun Pero ang mas kapanapanabik, kung darating ba si BP Sara? Yun, no. Bakit mo naman nasabi kung darating? May mga pangyayari na ba? Na Aba. ganyang dumating ang pangalawang pangulo kapag ang in distress ay si Attorney Suleka? Meron po. Hindi ba? Hindi ba yun nga yung nangyari Yun nga yun noong November 2024? Kaya nga nagkaroon ng ganung eksena Di ba? Yung interview, pumunta pa si VP Sara, nag-overnight pa doon sa nung dinala si Suleka doon sa ospital, nandun din si VP Sara. So talagang importante sa kanya si Atty. Suleka. Kaya ma'am, Chief of Staff Siyempre Chief ganun. of Staff niya. Kaya importante yan. kung haharap si Atty. Suleka sa impeachment court, kailangan niya ng backup. Kailangan niya ng inspiration. Okay, inspiration. Or moral support. Ayan. Yun lang naman. Kaya yun ang mas kapanapanabik. Ito yung magiging hostile witness. Kaya hostile witness ang tawag dyan Biruin mo, Chief of Staff ni BP Sara. Si BP Sara ang inuusig. Yung Chief of Staff, kinuha mo? Yan. Tingnan natin. Yan ang aabangan natin this week. At iba pang mga nagbabagang balita sa pagpapatuloy ng CS Balita. 619.
Laundry Day Friday. All you need is Pride Washing Machine Detergent. May triple stain away formula kaya tanggalang makapit, madikit, malupit na dumit man siya kaya easy ang labada. Kaya pala mula noon hanggang ngayon, all you need is Pride. All you need is Pride. ACS. Kasama ang 2x2 Tandem Anthony Taberna at Jerry Baja. ACS Balita. Alas 6:22 ang ating oras. Tuloy ang ACS Balita. Hindi kongresista ang nakarehistrong may-ari ng SUV na nasangkot sa nangyaring hit and run sa Mandaluyong na ikinasawi ng isang individual. Ito ang ginawang paglilinaw ni House Bakit ganun ka magbasa? Representative Secretary General Cheloy Garapil. Makaraang lumutang ang mga report na may nakatapal na logo ng kamera sa conduction sticker ng naturang sasakyan. Ayon kay Sec Gen Cheloy, batay sa ginawang verifikasyon sa mga record ng LTO, ay hindi. Ano daw? Hindi. Ayan. Miyembro ng kamera ang may-ari ng nasabing SUV at wala ring record na nabigyan ito ng vehicle pass sa ika-19 at ika-20 ng 20th Congress. Sino nga? Sino nga may-ari? Sino yun? Samantala, Yeah. nagpaabot naman ng pakikiramay ang mababang kapulungan sa pamilya ng nasawing biktima. Una rito ay inisyuhan ng LTO ng show cause order ang registered owner driver ng SUV para posibleng pagsasampa ng kasong reckless driving, tampering of authorized motor vehicle license plates at improper person to operate a motor vehicle. Sa ngayon ay hawak na ng mga otoridad ang 20 anyos na driver habang nagpapatuloy naman ang investigasyon sa insidente. Nakuha naman pala yung driver. Nakuha na pala. Alam na kung sino may-ari niyan. Oo, hindi na mahirap pa. Parang ginagawa pa nating pahulaan ito. Lalo tuloy nakakapagduda. Hindi ba? Saka kita mo yung sticker, harap at likod. Kaya nga Yung sticker ng house. Follow up nga natin na Yuel kay Tapos, kay LTO chief. Sige, para mas sigurado. Ito, pinadala sa atin ni LTO Chief ASEC Marcos Parin, Lacanilaw. Banggitin ko na yung plaka. Total naman kwento eh. Ito, tinakpan nila. ba't ba may takip? Tinakpan nila ng Sino ba nagtakip niyan? dyaryo eh. Sila yung nag-iimbestiga na. Yung mga polis na. SSS 11. Ang special plate. registered owner ng Toyota Land Cruiser na may plakang SSS 11 11. ay isang babae. Oo. Nanay siguro to. Nanay, Oo. baka nga. Ang apelyido ay Ong. Ong. Ang pangalan ay Jocelyn ng Ong. Di ba Chinese. merong kumandidato dati nanalo ba 'yon? Jocelyn. Taga QC. Oo. Iba 'yon. Yung Iba pa ba yun? yung Parmali. Oo, Parmali. Pamali. Ano ba ala nun? Oo. Di ba Jocelyn Ong Check mo yun? nga yun. So, yun. Tapos... So, ito'y SSS. Walang kinalaman dito ang SSS. Wala. Baka isipin niyo, taga SSS yung may-ari yan. Yung 11, walang kinalaman. 7-11 dyan. Wala rin. Wala rin, no? SSS 11. Kaya natin tinututukan to kasi may namatay. May namatay. May namatay po. At ang totoo nun At tinakasan. tinakasan niya. Oo. Ang talagang hindi natin maintindihan doon. Kami ni Combachero, tinatanong namin nung pansabado, nung Biyernes, kung ano ba protocol dyan. Oo. Na aksidente ng pasado alas 4, Tapos alas 7 alas 7 na, nun lang naialis yung katawan ng biktima at ang nag-alis na, morgue. Morgue na. Morgue. Ibig sabihin dun on the spot may nag-declare na dead, napatay na yung Bakit hindi man lang wala man lang nagdala sa ospital. Alam niyo po ba diyan lang sa may Ortigas na yan, tabi-tabi ospital diyan. Oo. Andiyan po yung sa gabi lang doon yung Cardinal. Sa bandarong pag tumawid ng EDSA, doon yung Medical City. Oo. Yung mga pag Medical pumasok City. ka sa Camp Crame,
Ayan, may Andun yung hospital PNP hospital. Oo. Ba't inabot ng 3 oras na nandoon sa kalsada yung tao? Yung katawan. Katawan ng tao. Sabihin na natin, mukha hong patay na eh. Mukhang patay. Sino ka? Sino ba ang Para magdedeklara? magdeklara ka na patay na yung tao. Di ba dapat doktor? Doktor, kumbatsero. Kaya nga dapat mabago talaga, maiayos talaga ang protocol diyan. Bukod pa doon, sa maaring nailigtas 'yan kung talagang itinakbo kasi merong minsan akala natin patay na eh. 'Di ba may mga nangyayaring gano'n na tapos biglang nabubuhay? Tama. Oh. Yun nga, kumbatsero, si Agent Kim reactivated nga eh. Oh, yun, tinan mo na. Yung anak nga niya, patay na eh. Tapos ngayon, nabuhay. Buhay pa Kaya pala. nga reactivated Di ba? Yan yung sinasabi natin. Bukod doon, sa pwedeng maaring ma-revive, di ba? Yung traffic na nililika sa tagal na nandun. Yung pa Diba? isa, basic siya. Yung sa tagal na nandun na hindi ginagalaw, siyempre, ikokordon yun tulad ng pinapakita kanina. Ayan, tinan mo, ilang lane yan. 2 lane yung nasakop. 3 oras po yan, yung na ganyan. Isang ang lane sitwasyon. lang yung nagagamit ng mga sasakyan. Diba? Hindi siya kumbatsero, ako talagang hindi ko matanggap na nakahandusay doon yung tao. Sa ganong katagal. Katagal na hindi, patay na yan. Hindi na gumagalaw eh. Parang ganun ba? Inalisan natin ng dignidad yung na-aksidente, no? Grabe yun, kumbatsero. Talagang sasamaan, lalo yung pamilya sigurado nito, sasamaan loob. Dapat ayusin natin ang protocol dyan. PNP, PNP, ano ba ba ang mga dapat na MMDA siguro, yung unang responde dyan. MMDA. Dapat may SOP na, may protocol dyan. Ang show cause order po para dun sa may-ari ng sasakyan at dun sa driver na 20 anyos. Hindi, nasa kanila na eh, di ba? Sa July 16. Bata pa, 20 Thursday. anyos. 20 so ano anyos. kaya ito? Driver na as in hinar na driver o anak? Siya lang ang nagmamaneho na anak ng may-ari. Alas 4 ng madaling araw. Itong matindi kong batsero. Pwede yan. Kaya ganyang parang itinatago ang Ang initial detalye. information kong batsero ng mga otoridad natin, kasama na ang LTO at PNP, lasing yung bata. Naku, ayun pa. Kaya nga yung mga batang nagmamaneho, Sabi natin, ang lalakas ng loob yan, palalo pag nakainom. Yan na, ito nakapatay pa. Ayan, naku. Ay, nako, Sus Mariano kain doon. Ay, nako buhay. Alas 6:29 na ng umaga, tuloy ang ACS Balita. Patay ang isang grade 4 student matapos ang isinagawang deworming activity sa Hugo Perez Elementary School Annex sa Cavite. Kinumpirma ng DepEd Region 4A ang pangyayari at tiniyak na makikipagtulungan ng DepEd Cavite sa anumang isasagawang investigasyon. Batay sa report, nabigyan ng deworming medicine ang bata noong July 2 at matapos nito ay nakaranas na siya ng matinding pananakit ng ulo at pagsusuka, pananakit ng tiyan at lagnat. Dinala sa ospital ang estudyante, ngunit binawian din ang buhay kinabukasan July 3. Nakikipag-ugnayan na ang DepEd sa mga otoridad upang matukoy ang tunay na sanhi ng insidente. Grabe, yun naman pagpurga, normal naman lang yun. Sa mga eskwelahan, normal yan. Kaya nga. Sabihin, ang payat-payat mo, siguro tayong bulati sa tiyan mo, parang ganun. Magpurga ka. Nagpupurga, di ba meron naman ganun? Baka na-tiyempo lang. Yung bata. Baka na-timing lang na nag-deworming pero meron na palang problema. Dapat talaga masiyasat mabuti ito ng mga otoridad. Ipinagutos si Pangulong Bongbong Marcos ang agarang pagsasagawa ng technical assessment sa Culiat Bridge sa Congressional Avenue, Quezon City matapos ang nangyaring sunog sa ilalim ng tulay noong Sabado ng gabi. Sinabi ni Public Works Secretary Vince Dizon na nagsagawa kaagad ang kanyang mga tauhan ng temporary repairs sa umangat na bahagi ng aspalto sa tulay habang patuloy na inaaral ng technical team ang rehabilitasyon. Pansamantalang isinara sa mga motorista ang Culiat Bridge sa Congressional Avenue matapos ngang masunog ang 50 kabahayan Na nasa ilalim. sa ilalim ng tulay. Oo, Mario kung batsero, Carame, no? hindi naman sa para apihin natin yung mga kababayan natin na nasa ilalim ng tulay. Ito siguro ay isang magandang pagkakataon na para gamitan na ng gobyerno ng muscle ang pagpapatupad ng batas dito. Kaya nga, bakit? Tulay yan eh. Bakit? Dapat walang nakatira doon? nakatira sa ilalim
ng tulay. Sa matagal na panahon, Ang dami na yan, ibig sabihin, kumpare. ang tagal na niyan. Ang dami na. Kumbaga, Oo, walang action kumikilos para mailipat sila. Eh di ba may mga housing projects naman dito sa QC? Nako, kumbatsero, maniwala ka. Magpunta ka dito sa Metro Manila, pambihira yata yung tulay na walang nakatira sa ilalim. Nako, oo. Yun lang ito lalayo pa ba tayo? Ito yung nakatira yung tinutukoy natin. Ito lang Quezon City, yung Luzon na flyover. Yung tumatawid na gano'n sa Commonwealth. Pumunta ka sa ilalim nun, yung ilalim. Napakadaming may nakatira na doon, meron nagtitinda. Napakadelikado nun, kumbatsero eh. Pero ang tanong, bakit nando doon? Kaya nga. Sino nagpahintulot? Pinamahayan na talaga, ano? Oo. Ito dapat Pwede sana yung halimbawa, pinag-inayos yung lugar, ilalim ng tulay, ginawang tourist attraction, minsan may magtitinda ron, pero yung may nakatira na, nakapirmi na, kumbatsero. wala, nako. Nakapirmi na. Problema talaga ito. Nakatira dyan, mga bahay na yung nasa ilalim ng tulay. Dati, pulis lang ang nasa ilalim ng tulay. Pulis lang. Ngayon, saka mga eksena. mga bahay na mismo eh. Totoo. Mario, Hindi, ano. mga panayan dyan na talaga nakatira. Isa pa yan, dapat magkaroon na ng kampanya. Lalo na ngayon, na tagulan na naman, yung paglilinis sa mga ganyang lugar. Familiar ka kung batyero doon sa Balumbato? Yung sa may Quezon City, yung galing ka ng Carino Highway, tatawid ka ng papuntang Balintawak, doon sa may Kamachile, sa North Kamachile, Diverso. Naku, takatakot ang tao doon sa ilalim ng kumbatyero. Katakot-takot ang tao. Sa pa yan. Dito sa may... Hindi, doon sa yung sa Quezon Avenue, bago dumating na Araneta, may tulay doon eh. Meron din yun. Meron din. Dito, Napakarami sa rin Quirino Avenue, dito sa Maynila. Dito sa Maynila. May tulay dyan. Sa ilalim, na-cover ko yan eh. Naku, katakot-takot na... Kaya naman daw kasi, pag nasa ilalim ka ng tulay, kahit na butas-butas yung yero mo, walang problema. walang tulo. Walang problema. Masasanay ka nga lang na may dumadaan. Akala mo, maingay. Pero kalaunan, hindi mo na, hahanap-hanapin mo na yun. Pag matutunog ka, pag tahimik, hindi ka makatulog. Hindi ka makatulog. Kaya nga ito, actually delikado po sa ating mga kababayan. Delikado. Kaya itong pangyayaring ito, baka naman pwede ang gobyerno maging matatag na sa pagpapatupad ng batas at sa gayon ay mailipat sila sa mas maayos. Mas maayos at may dangal. May dangal na mga tirahan. Yan. Nagatid sa kabuuan ng ating ACS Balita, ito po si Anthony Taberna. Ito po si Jerry Baha. Kasama ang 2x2 Tandem Anthony Taberna at Jerry Baha. ACS Balita. Ay. Sa mga taga Barangay FB Harrison, Pasay. Uy, apakalayo naman ito. Apakalayo dito sa istasyon ayaw lumayo. Siyempre naman. Birthday boy! Baka naman magmumotel ka dyan. Hindi, birthday niya kasi, kumbatsero. Diyan ka muna magpapahinga, birthday boy. Birthday ho kasi ngayon ni ating malakas agent Sherwin Alfaro. Naku, suswertihin siguro ngayon yung mga mananalo. Talaga naman. Baka hindi lang isa. Naku. Baka umulan ng pera dyan sa Barangay 7 FB Harrison dahil mukhang dyan magbe-birthday si birthday boy Sherwin Alfaro. Ang FB Harrison mamimigay ng pera. Kung yan tapat na City Hall yan Ayan, yung tapat ng City Hall. Nilalakad ko dati yan, kumbatsero. Mula Baclaran, doon sa dulo. Ang dulo niyan, Baclaran. Sa may LRT. Nilalakad ko yan mula doon minsan kapag wala akong pamasahe. Papasok sa... Dahil nag-aaral ka sa Pasay West. Pasay City West. Buuin mo, kumbatsero. Pasay City West High School. Likod do yan ng Pasay City Hall. Doon ka nagkaroon ng mga barkada, mga preso, di ba? Mga preso, kakawayan namin sa taas. Mga preso doon. Nakadungaw doon sa taas, kumakaway-kaway sa amin. Ayan, Dan. Diyan, nilalakad ko yan. Kaya suswertehin ngayon. Dahil ang malakas promo kasama ang Charm Fabcon Purple Eternity ay nandyan sa FB Harrison. Ready na ba kayong tandaan ang ating word of the day para manalo ka ng Deezer H Mini Component? Eto na! At ang ating word of the day ay reject. Reject. Ayan. Reject. Saan ba galing yung reject?
Ito ang konteksto daw po nito, yung 13 mga kaalyado ng Pilipinas ni-reject ang pag-aangkin ng China sa West Philippine Sea. Akala ko naman yung in-order na pagkain ay reject. Reject. Ayan. Hindi kursunada o kaya may sira. Oo. Ayan, diyan pala galing. Ganun yan. Halimbawa, nung naalala ko bigla yung aking tinirang kay Kuya Carlito dyan sa Project 7. Pagka makapuno, i-check mo yun. Parang quality audit. Makikita mo yung pinagkayura nung makapuno na kasama dun sa reject na yun. Reject, tatabi mo na ngayon yung yung parang nakayod yung baon. Yung brown. Parang nakaya. Reject na yun. Reject na pala kaagad Reject yun. na kaagad yun, kumbachero. Ang higpit mo palang quality control officer. Pero saan mo dinadala yung may brown na yun? Sa kwarto. Sabi ko na nga ba. Makapuno ba naman? Sarap niya. Reject na eh. Kaya pala reject ng reject. Reject. Meron palang patuto mo. Oras po natin. Aji, Mr. Jalom Tang, Lakyam Sampuehon, 6:38 ng umaga. Balitang makatotohanan, balitang maaasahan. ACS Balita. Ang programang ito ay hatid sa iyo ng ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, maker ng world-class quality Pride detergent. This time check. Humahagupit, lumalatay na komentaryo sa himpapawid. 2x2. Walang takot sa paghimay sa masalimuot na isyu ng bayan. 2x2. Humahataw na mga balita at impormasyon. 2x2. Ating damhin, ating lasapin ang hagupit na 2x2. 13 bansa na kaalyado ng Pilipinas ang humirit sa China na sundin ang 2016 arbitral ruling na idineklara nilang final, legally binding and definitive. Ang panawagan ay ginawa kasabay ng pagunita sa 10th anniversary ng makasaysayang arbitral award na ipinataw ng Permanent Court of Arbitration na nagpapawalang bisa sa malawakang pag-aangkin ng Beijing sa West Philippine Sea. Iginiit nila na walang legal na batayan ang malawak na maritime claims ng China at nanawagan ng mapayapang paglutas sa sigalot alinsunod sa international law at sa United Nations Convention of the Law of the Sea. Deadman naman ng China at iginiit na hindi nito kinikilala ang arbitral ruling at tumututol ito sa anumang pag-aangkin na nakabatay sa nasabing desisyon. Isyu ng bayan, katotohanan. 2x2. At maitim ang balak, magtago ka na. 2x2. Si Jerry at si Anthony, narito na. 2x2. Hahataw ng todo, urado ka. 2x2. Ang katotohanan, dala nila. 2x2. Walang sinasamba pali, maniwala ka. 2x2. Hataw ng gusto, tol, umasa ka. 2x2. Morning! Magandang umaga, bayan! Bayan! Ito po si Jerry Baha. Ito po naman si Anthony Taberna. Muli pong sumasa inyo ang 2x2 sa umagang ito ng Friday! Yahoo! Kumusta kayo mga textmates, mga text partners, mga kapamilya, kapuso, kapatid, kabarkada, mga kapitbahay? How are ya? Yo. May mga pag-ulan-ulan pa bang naranasan sa inyong lugar? May Kagabi, mga lugar biglang pa rin daw. matindi ulan kagabi sa Quezon City. Bigla-bigla, may mga Biglaan. biglang buhos ng ulan, pero may mga lugar na talagang inuulan, kumbatsero, binabaha.
Kaya lang ito naman sa gawin ng yung gawing humihingi ng ulan itong nakaraan yung pinuntahan ni sa Cagayan, sa Cagayan. Naku po. Oo. Kumusta kaya? Naulanan kaya sila? Sila yung pinakamalapit sa Bagyo eh. Oo, tigam na Sabi tigam. nila, ready na sila pero sana umulan. Pero hindi umulan. Kaya nga sana mabiyayaan ng ulan yung mga nangangailangan ng ulan at yung mga nasobrahan na sa tubig, tama na. Tumigil na. Nang balik na tayo sa normal. Mabalik tayo sa ating mga pinagkakaabalahan tulad ng pag-abang ng impeachment. Pero bago yan, binabati muna natin ng congratulations si dating Secretary Amina Pangandaman na siya pala'y nakapagtayo na ng isang bangko ngayon. Oo, may bangko na. Meron ng ito po yung Amina Islamic Investment Bank of the Philippines. Hindi Amina. Di ba Amina? Ang pangalan ni Al-Amana. Hindi Ganun Amina. ba? Mario, si pakala ko naman akala mo nagtayo ng bangko. ng bangko na si dating Secretary Amina. Itong, ano alan? Al-Amana Islamic Investment Bank of the Ayan. Philippines, itong AAIBP. Ito pala gobyerno, ano? Oo, Sa gobyerno pala. under DBP yan, Sa ilalim kumbachero. ng Development Bank of the Philippines. At ang tandaan na nitong bangko na to. Oo. Oo, ito daw po ay 1973 pa. Ang tagal na pala nito. 1973 pa yung bangko na to. Hindi natin nakikilala, ano? Na na-acquire lamang ng DBP nung 18 years ago. Oo. At ito kumbachero ay tama-tama hindi pala- ito sa mga kapatid nating Muslim. Tama. Kung Marami hindi pa ka- napunta dyan si Secretary Amina, hindi ko makikilalang may ibang bangkong ganyan eh. Nakapangalan niya. Amana. Pero yung Al-Amana Islamic Investment ewan ko, Bank. kumbachero, kung meron ka ding mga kaibigan na Muslim, na ang tingin sa bangko ay hindi mapagkakatiwalaan. Kaya nga yung mga kinikita nila, hindi nila inilalagay sa bangko eh. Hindi nilalagay sa Lalo bangko. yung mga negosyanteng kaibigan natin na sabi ka, ba't hindi kayo nagbabangko? Hindi na. Meron daw ganung So, kailangan- kultura, pero ngayon meron na silang May sariling bangko. Ganun bangko. kaya? Ano kaya? Meron kayang bukod na may special kaya dito? Sa bangkong ito na bakit para sa mga Muslim lang? Oo, gawa nga siguro nung nabanggit ko sa iyo na kultura. Naalala mo ito hindi naman negatibo pero parang negatibo na rin. Naalala nyo nung panahon na nanre-raid ang mga otoridad sa mga ampatuan Yun, pagkatapos totoo ng yun. Maguindanao Massacre. Katakot-takot na pera po ang nakita doon sa mga bahay ng mga yung ampatuan. malalaking vault. Oo. Na pagkalalaking vault. Meron nga daw mga pera dyan kumbachero, mga parang malapit ng mawala ng visa eh. Oo, totoo yun. Yun naman ang danger ng ng puro pera ang itinatago mo. Oo, dahil siguro hindi na nila naililista. Ito pala 1980s pa tong yung pera hindi na na to. to legal tender. Ayun, hindi na, hindi ba? Hindi At na. sa sobrang dami, hindi na nila nagawa yung first in, first out. Di ba? Oo. Kung ano Yung na lang, FIFO. kung ano na lang yung nasa bungad, yun na lang ang kinukuha. Parang ako pala yan sa damit. Parang sa damit, ganun nga. Lahat ng damit ko, yung lagi na isusuot, yun ang... yun ang- Pero yun, ginawa naman yun dahil ng mga nagnanakaw sa gobyerno yun. Yung, di ba, yung mga ampatuan. Yung grabing corruption dyan sa Mindanao. At siyempre sa corruption, hindi mo naman ibabangko ang pera. Huli ka dun. Pero meron din kumbachero yung iba talaga mga nagninegosyo alam mo marami na Muslim? Na Muslim Ayaw ibangko. Ayaw nila ibangko. Siguro maganda meron tayo mga kabidahan na Sige nga. tungkol sa At si culture. Secretary na mismo. Ma'am, Total, Secretary may Amina bangko pa lang Pangandaman. ipinangalan sa iyo. Siya ang chairperson and chief executive officer ng Amina Islamic Investment Bank. Al-Amana. Al-Amana. Ay, congratulations Secretary Amina. At siguro baka itong mga susunod na araw baka naman pwedeng makausap Bigyan naman. natin. Tungkol diyan sa kultura na yan. Bakit kailangang merong sariling bangko ang mga kapatid nating Muslim? 7 minuto na lang, alas 7 na. At tabayanan niyo po ang follow-up.
Doon sa Land Cruiser na nakasagasa, nakapatay ng rider. Kung kayo ba angkas ng rider. Kung kayo ba yung pamilya ng biktima? Ah. Kung kayo ba yung pamilya ng biktima, papaareglo na ba kayo? Ayan. Ayun, yung tanong namin sa inyo. Baka nasa ganung sitwasyon ngayon yung pamilya ng biktima. Oo, at baka meron ng linaw kung sino talaga yung may-ari ng sasakyan at sino yung nagmamaneho. Sandali po lamang, 7 minutes before 7. Ang bango ng sampayan, tara na magsayawan. Calefabcon, amoy nakaka-joyful. Ang bango ng sampayan, tara na magsayawan. Calefabcon, amoy nakaka-joyful. Ang bango ng sampayan, tara na magsayawan. Calefabcon, amoy nakaka-joyful. Ang bango ng sampayan, tara na magsayawan. Calefabcon, amoy nakaka-joyful. Maagang balitaan, maagang usapan sa mga issue at balita. Kasama si Kuya Angelo Palmones sa Magandang Umaga Pilipinas. Mula Lunes hanggang Biyernes. Ang mga maiinit na isyung pambayan, mga balitang kailangan mong malaman, usapin sa pamahalaan, politika, ekonomiya at kabuhayan. Ito ang mga dapat mong malaman, pakialaman at pag-uusapan dahil kayo ang tinig ng mamamayan dito sa Damdaming Bayan. Live sa DZRH Radio, DZRH TV at DZRH Digital. Kasama sina Lakay, Deo Makalma at Elaine Apit. Araw-araw, Lunes hanggang Biyernes. Damdaming Bayan. Kung maitim ang balak, Magtago ka na! Anthony Taberna, Jerry Baja. 2 por 2. 2 por 2. 4 na minuto na lang, alas 7 na. Eto na. Follow up dun sa hit and run na yan sa Ortigas. Kung sana isang nakaangkas sa motorsiklo ang namatay. RH52 Edniel Parosa. Kami na Edniel! Jerry at Anthony, isang pribadong negosyante at hindi miyembro ng Kamara o kahit sino sa gobyerno ang may-ari ng Toyota Land Cruiser na sangkot sa hit and run incident na ikinasawi ng isang babaeng angkas at ikinasugat ng 25 anyos na motorcycle taxi rider sa Ortigas Avenue, Lungsod ng Mandaluyong nitong 10 ng Hulyo. Kinumpirma sa DZRH2 ang isang mapagkakatiwalahang source na harap ng kampo ng may-ari at sangkot sa driver dahil tinatawag sa pagdinig ng Land Transportation Office sa darating na 16 ng kasalukuyang buwan. Kabilang sa mga magiging sentro ng investigasyon ng ahensya ay kung bakit tinakpan ng plaka at conduction sticker ng sasakyan nang masangkot ito sa naturang insidente at paano sila nagkaroon na access sa sticker ng House of Representatives. Nakarating kasi sa LTO ang ulat ng DZRH News na tinapalan ng logo ng Kamara itong conduction sticker ng SUV habang binalot din ng dyaryo ang plaka nito bago baklasin ang mga nag-imbestigan tauhan ng PNP Forensic Group. Dito na tumawag ang special... Edniel, sino raw ang sino ang nagtapal?
Ang nagtapal ay yung may-ari o kampo ng may-ari. Doon na natin naabutan, Jared Anthony, kung malala niyo sa report natin sa inyo, ay nag-follow up tayo doon sa sumunod na programa. Oo. Ay kay Deo Macalma, kung saan nakita natin yung SUV na sampa o nakahinto dito sa may Connecticut street. Wala pang tapal nun. May tapal. May tapal na. Aha. May tapal na dyaryo sa plaka at may takip yung construction sticker ng house. Ng house. Oho. Hindi na nabakbak, ano? Hindi na nabakbak. Sumunod. Ah. Sumunod sa DZRH ang PNP Forensic Group at sila bilang sila ang nasa otoridad, sila ang nagtanggal nung balot sa plaka. Doon nga natin nakita yung special plate na SSS11. Pero sabi ng LTO, hindi ito pag-aari ng isang taga-gobyerno at sa halip, pwede rin naman request ng isang private individual. Sa naunang anunsyo, hiwalay na announcement ni LTO Chief, Assistant Secretary Marcos Lacanilao, maaaring maharap sa reklamong tampering of authorized motor vehicle license plates and or third plate sticker, reckless driving at improper person to operate a motor vehicle. Itong mga sangkot, kasabay niyan, isinailalim din sa alarma ang naturang sakyan at tinatawan na rin ng 70 araw na preventive suspension ng sangkot na driver. Sa update naman sa DZRH, Mandaluyong City Police Chief, Police Colonel Raynan Patam, na-inquest na nila nitong Sabado ang driver sa kasong reckless imprudence resulting in homicide, physical injury and damage to property habang naranatili daw sa kanilang custody. Pero hanggang sa mga oras na ito ay ayaw nilang nagbigay ng pagkakailangan ng suspect dahil sa ini-invoke ni Colonel Patam that data privacy. Kaya man, kinumpirma naman ang hiwalay na source na Ba't ganun? Anong data privacy yun? Kapag naka-Land Cruiser, may data privacy? ay ayaw man nating bagit na gano'n. Pero normally, sa mga hiwalay na police report, na-access kahit ng mga journalist itong Kaya nga, report, kahit nga alias man lang o age. Nasaan na ngayon yung driver? Walang galing sa PNP side, Jerry Anthony. Pero nasaan na ngayon, Edniel? Come again? Nasaan na ngayon yung driver? Yung 20-year-old driver. Nasa custodial facility ng Mandaluyong Police. Dapat makita natin yan kung nakakulong yan eh. Tama. Isa yun doon sa mga... Malaman lang natin. Question, kung talagang nakakulong dito sa may Mandaluyong Police. Kinumpirma ng separate source, Captain Ingat Jerry, na 20 anyos na anak na may-ari na SUV itong driver sa insidente. So anak ng may-ari, hindi siya driver na... Hindi driver family lang. driver, gano'n. Anak ng may-ari, 20 years old. Nakausap na rin natin, Captain Ingat Jerry, yung pamilya mismo ng TNVS rider na nagpapagaling pa rin sa ospital pero ayaw mo nang sumalang sa live interview dahil sa tinamong bleeding sa kanang bahagi ng utak ng biktima at ngayon hindi pa raw tuluyang maalala yung pinaka-insidente. Yung Edniel, pasensya na ha. Mabalik lang ako dun sa ala nito, itong driver, yung driver. So kung tumakas siya, di ba? Tumakas siya. Paano ba siya nahuli ng pulis? Galing sa may Lasal Green Hills area, mga ilang metro ang layo papunta sa may tinangkanyang pumasok doon sa may Green Hills area, sa shopping center. Center. Nabuwal yung kanyang yung kanyang unahan yung unahan ng sasakyan. So out of control din siya. Doon din siya talaga na corner ng mga pulis. Ibig sabihin, may intention talaga doon sa parte ng driver na lisanin yung crime scene, Captain Ingat Jerry. At ang description sa atin ng person in authority ay kung hindi pumutok yung gulong at nabasag yung uso ng unahan, ay malamang mahirapan din silang mahabol itong number. Hindi kasi hindi ba nangyari yung insidente, sabi mo pasado alas 4? Past 4. Tapos anong oras siya nahuli ng mga pulis? Mabilis din dahil malapit lang yung area Malapit lang yung area doon sa crime scene. May nakakita ka agad? May nakakita ng pangyayari kaya nahuli? Nahuli ka agad, at saka may police station din talaga malapit doon sa sa loob mismo ng Green Hills Shopping Center. San Juan na area naman ito, kaya San Juan PNP yung naroon. Sila yung nakakuha at sila yung nag-turnover dito sa may Mandaluyong Police dahil yung pinaka-insidente ng banggaan ay nasa jurisdiction pa ng Mandaluyong Police. Wala bang mugshot yan?
Yan ang isa sa mga hinihingi pa natin sa mga oras na ito. Pero Kung in-inquest na, 'di ba? Ikukuha niyan ipoproseso 'yan. Yung mga big time nga naka-mugshot, mugshot na rin natin Kaya yan. nga, Total nakapatay yan, patay agad yan. Kita talaga nakapatay siya. Tama. Kung malala nyo, Katunying ka, Jerry, ganito rin. Kamukha nitong kasong ito, yung isa nating na-report few weeks ago, na anak naman daw ng Vice Mayor ng isang syudad dito, yung lungsod ng Marikina, ang nakapatay rin sa isang vehicular accident. Pero for many weeks, talagang walang nilalabas na confirmation ng Marikina Police. Hanggang sa pamilya na lamang din noong kabilang kampo yung nagsalita at naghanap sa mga tauhan ng media. Ganito rin ngayon dito sa Mandaluyong. Bagamat sinasabi nila na na-inquested, ay walang ibang impormasyon at ini-invoke yung data privacy ito sa nabanggit na suspect. Siya ngayon, Ang pangalan niyang suspect ay Ethan McKyle-ong. Ethan. Ano yung business niyan? Ethan, E-T-H-A-N, McKyle, M-C-K-Y-L-E-ong. Parang nasa business ng mga appliances. nasa electronics. Ayan, electronics, appliances. Oo. Para lang kasi ang hirap naman, nakakahiya naman dun sa biktima nito Yung pulis may sinasabing data privacy. Tayo Tapos, naman nire-respeto sana natin yun. Tapos ngayon hindi nila maipakita. Oo. Tapos yun nga, yung nangyari, yung biktima, ilang oras na nakahandusay sa kalsada. Yung mga ganon. Na parang hindi natin binigyan ng proteksyon. At saka yung Katunying ka, Jerry, yung impormasyon nga galing sa kausap din natin na talagang tinangkang gumamit ng padrino at taregluhin. Kahit yung Land Transportation Office para hindi gumulong itong investigasyon dito. So hindi talaga taga-Congress yan, hindi congressman, hindi taga o anumang konektado, walang koneksyon sa Congress. At saka isang sakay ng gobyerno, Jerry. Private na negosyante lang, yan ang binabanggit. At pero siguradong may kilala, nakakuha ng sticker at hindi lang isa. Dalawa pa. Oo, yun ang magiging punto ng investigasyon at hamon dyan sa LTO ngayon. Nangangamba yung pamilya ng TNBS rider na makalusot sa batas at gastusin sa ospital itong suspect dahil alam nyo yung TNBS rider na nakaligtas pero sugatan at may bleeding sa right part ng utak. Nako. Ay buntis pala yung kanyang misis. Mayroon din silang anak na magpipitong taong gulang pa lamang ang sunod na buwan. Kaya sila ngayon ay naghahanap ng sanay hustisya mula rito sa kasong ito. Naalala mo Edniel, nung nagre-report ka nun, tinatanong natin kung pasahero lang niya yung tama nga pala. Asawa pala. Hindi. Ha? Motorcycle taxi pala talaga yun. Rider. Pasahero lang Pasahero yung niya babae. talaga yun. Kaya nga yung kawawa yung pasahero kaya nga yun. Kaya nga siguro nag motorcycle taxi yun. Dahil walang pan-taxi talaga. Na mas komportable ang, di ba? Ay nako, sus Mariano Kaindo. Tapos kung tratuhin natin itong mga ito yung suspect gano'n na lang protection ang ibinibigay. At takot-takot na batas ang may data privacy. Ipakita niyo yung mugshot para pantay-pantay na talaga. May nakipag-ugnayan na raw ba sa pamilya galing doon sa may-ari ng sasakyan? Ang nakakausap pa lang natin, Jerry, at Katunying yung sa TNBS rider at mayroon na nag-reach out sa kanila na representatives, ibig sabihin mga abogado ito ng pamilya at ongoing yung kanilang pakikipag-usap. Kung bakit doon sa ating pakikipag-usap sa pamilya, wala pa silang usapin kung magkakaroon ng arigluhan. Pero umaasa yung iba doon sa rin ating kausap na mahantong sa hustisya itong incident ito. Ngayong linggong ito ay maghaharap ulit itong pamilya at yung pamilya rin kabilang kampo ng suspect at malalaman natin kung paano yung kanilang magiging set up following this recent development. Saka pala, Niel, matanong mo nga sa pulis, na-check ba yung batang yan, yung 20 anyos na yan, kung talagang nakainom? Drunk driving yan kasi may batas tayo sa anti-drunk and drug driving law. Tapos if it resulted in homicide, kung may napatay,
Mas Kung mabigat yan, yan. mabigat ang sentensya dyan. Yan ang actually yan ang initial na impormasyon na lasing itong 20 years old na driver. Pero again, sa bahagi natin para lang sa purpose of the reporting, ang bandalo yung police, hinantay pa rin natin hanggang ngayon yung pangako nila na updated report dito sa incident ito. At sa gawa na tayo ng kaukulang follow-up report, kaugnayan ng ating report. Kailangan kasama yun. Oo, kailangan kasama yun kung talagang nakainom. Kasi, Edniel, kumbachero, ang aksidente, nangyayari talaga. Nangyayari totoo. ang aksidente. Pwede natin sabing, pwede nating unawain yung pamilya ng may-ari ng Land Cruiser na yan. Kaya lang, kung nakainom, Ibang usapan yun dagdag na bigat yun, yung nakainom. Tsaka yung ang nakakainis yung tatakasan yung tatakasan at yung protection na ibinibigay sa kanila ng gobyerno. Sunod-sunod nakita mo yung sequence. Parang ganong protection ang ibinibigay dun sa nakasagasa eh. May kapangyarihan, may connection, may impluwensya, kumbachero, may impluwensya. Kaya nakakainis. Nakakainis. Thank you, Edniel, at tinututukan mo yan. Sana makausap din natin yung pamilya nung yung namatay, ano? Pamilya ng biktima. Pamilya ng biktima. Edniel, thank you. Yan mula ang latest mula rito sa eastern part ng Metro Manila. Ako si Edniel Parrosa, Laser H. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Kauna-unahan sa Pilipinas. Manila Broadcasting Company. DZRH. Member, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. Member KBP, oras! Eksakto ang punto. Kapopoy, 9 na minuto na makalipas ang 7 ng umaga. Balitang bagong-bago. Balitang dapat alam mo. Balitang magdadagdag ng talino. Dahil bagong impormasyon, makibalita. Unang-una sa DZRH. Pangunahing balita. Kasama ang 2x2 tandem nina Anthony Taberna at Jerry Baha. Araw ng Lunes at 13 ng Hulyo 2026. Narito na po ang ulo ng ating mga pangunahing balita. Mga legal experts magkaiba ng opinyon sa issue ng criminal intent sa impeachment ni VP Sara. NBI Regional Director haharap ngayon sa pagpapatuloy ng Senate impeachment trial. Gastusin at pananalapi pinakamalaking alalahanin ng middle class na mga Pinoy ayon sa isang pag-aaral. Sandigan Bayan, kwestiyon ang patuloy na pananatili ni Senator Marcoleta sa PNP Hospital. Panibagong oil price hike nakaamba na naman bukas. At 7 arestado sa raid sa Batangas. 62 milyong pisong halaga ng diesel nasamsam. Magandang umaga Luzon, Visayas, Mindanao. Good morning Philippines. Hello world. Kami po ang inyong mga tagapaghatid balita. Ito po si Anthony Taberna. Ito po si Jerry Baha. At ito ang Pangunahing balita. detalye ng mga balita sa aming pagbabalik. 7:12 ang ating oras. $7:18 ng ating oras, may nanalo na! Diyan sa Barangay 7, FB Harrison, Pasay City, RS6, Sherwin Alfaro. Sherwin, go, go, go! Katunying ka, Jerry. Nako, eto na nga ang mahilig makinig at tumutok sa DZRH na si Aling Maris na merong gutuhan. Aling Maris Gutuhan. Dito yan sa may kanto ng FB Harrison. Uy, at parang ang sarap ng dito goto sa Barangay na yan. 7. Tignan mo naman ang lugaw. Kumukulo ang init-init. Bakit kulay dilaw, Sherwin? Dilawan siya. Dilawan? Dilawan. Oo. Ayaw niya maging... Anong nagpakulay? Na lugaw? Kasubha. Ate Marie. Kasubha yan. Gusto nila yung may kulay. Ano nilalagay mo ating meron ka ba diyang ano Dilaw lang.
Ano nagpadilaw? Kasubha po yan. Ayun, kasubha. Oo, tama. Natikman na ba ni Sherwin? Sherwin, natikman mo na ba? Oh, naku, bago nyo pa itanong, natikman ko na yan. Apakasarap. Pero mo ang mga laman niya, may isaw, may tuwalya, meron Naku, pang Mariosep. free na puso. Naku naman. Bukod sa puso ng Napagtatakam. saging na nagmamahal, Nagtatakam ang puso tuloy ako ng eh. lugaw na nagmamahal din. Pag ganitong paulan-ulan ng panahon, ano, sarap ganyan ang kinakain. Oo, mainit na mainit. Nanay Maris, pero mainit ka rin nakikinig palagi sa DCRH. Opo. Oo, at sino paborito mong announcer sa DCRH tuwing umaga? Si Anthony Taberna at saka si Jerry Baha. Anthony Taberna, Jerry Baha, ito meron kang 1,000 pieces. Yehey! Ayan, at siyempre, kailangan masagot mo rin yung ating word of the day para makomo yung ating medium component. Teka, bago yung medium component, Sherwin, tanungin nga natin, gaano ho karaming talyase o kaserola ng Kaldero. ang nauubos ninyo sa maghapon? 1.5 po. 1.5. Kalahating kalderong malaki. Magkano kinikita nyo sa maghapon? Sekwet. Oba, Secret. Tubong lugaw ha. Tubong lugaw ha. Pero yung secret na yan, sasabihin natin diyan, congratulations. Congratulations. Ibig sabihin yung pagpapagal ninyo, paghihirap ninyo, paggising ng maaga, nagbubunga. Iba yun eh. Iba ang dating nun, ating. Iba ka. Ilan ho ba anak ninyo? 3 po. 3. Malalaki na. May pamilya na po. Lahat po may pamilya na. Opo, kamamatay lang po ng isa. Ay, nakikiramay ho kami, no? Oo, pambira. Ba't hindi pa kayo halatang lola? Mukhang bata pa. Ilang taon na ho kayo kung hindi po inyo mamasamain? 60. 60? Hindi halata, ano? Magaling. Iba Parang 59 lang talaga. Parang 59 lang talaga. Congratulations po sa inyo. Sherwin, ikaw na bahala. Birthday mo naman. Happy birthday, Kuya Sherwin! Maraming salamat po, Nanay Maris. At syempre, sasamantalay ko na rin sa pagkakataon. Pasindihan mo na yung cake kasi gugulatin nyo na naman ako. Maraming salamat, FBE and LME. At maraming salamat din, Elizalde Siblings, Office of the Chairman, Ma'am Eloy Baltasar, Retired General Rodrigo Dipaanan Jr. ng dating former J1, si Kaador Canlas, Attorney Ana Peralta, Diesel 8 News Desk, Reporters and Management, Attorney Hularbal, Boss CBC, Boss Angel, Boss Deo, 2x2, siyempre, maraming salamat sa inyo. Si Erica Pulanyo ng Ka-App, Dr. Paz Corrales, Boss Popoy Taruk, maraming salamat. Ma'am Lenny Tiglao ng PAL, Boss Julius Altice ng BOC, Attorney Wilnora Kawile ng Bureau of Customs sa iya, Ma'am Luz Ugot ng LBC BOC, ACS Manufacturing Corporation, sila Sir Vin Supitran and Miss Mai Supitran, maraming salamat po. Mayor Roland Paulino, Boss Joel Octi ng Office of Senator Ping Lacton, napakahaba pa, Boss Nato, Mayor Senny, maraming salamat. Consia Lawrence, maraming salamat po sa inyong mga pagbate. Hipan ko na. Ang wish ko, isa lang, yumaman tayong lahat. Yay! Happy birthday, Sherwin! Nanay Maris, kailangan masagot mo yung ating word of the day para makamay ating medium component. Reject! Medium component at sa atin ng Astron, alagang maaasahan. At syempre meron ka ng grocery mula sa ACS at sa DZRH. At syempre papangunangin yung damit gamit ang Charm Popcorn Purple Eternity na libong bango ang bango ng bulaklak. Nandyan sa Charm Popcorn Purple Eternity, kasama na rin ang DZRH T-shirt para sa inyo, Nanay Maris. Thank you very much. Happy 87th anniversary DCRH. Maraming salamat po. Sa mga nais manalo ng 1,000 pieces, lagi tumutok sa DZRH. Baka na sa dating winner sa DZRH. Malakas promo kasama ang Charm Popcorn Purple Eternity. It's number 6. Sherwin Battle Paro DZRH. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Thank you! Mga nangunguna at mga bagong balita sa DZRH. Pangunahing balita. Alas 7:23. Tuloy ang mga pangunahing balita.
Posibleng sumipa ng hanggang 4.50 ang kada litro ng diesel bukas. Naku po. So ano kailangan gawin ngayon? Aba, Wag na muna magpakarga, bukas na. yung mga, 4.50. mga may-ari talaga ng gasolinahan, yan ay ipapayo. Huwag po na kayo magpakarga, bukas na. Bukas na. Pero yung totoong payo, i-full tank na Full nyo. tank na yan. Ayon sa Jetty Petroleum, posibleng umabot naman sa 2.50 hanggang 4.50 ang pwedeng itaas ng diesel. Maaari namang bumaba ng 125 o tumaas din ng 75 centavos ang gasolina habang wala naman itong ibinigay na pagtaya sa kerosene. Batay po ito sa nakalipas na 5 trading days sa global oil market, foreign exchange movements, cargo premiums at cost recovery ng local oil industry. Mayorya ng mga Pilipino na nasa middle class ang nababahala sa kanilang mga gastusin. Batay sa Filipino Financial Confidence Report 2026, nasa 68% ng mga Pinoy ang nakakaranas ng financial anxiety. Pangunahing dahilan nito ang tumataas na presyo ng mga pangunahing bilihin na may 74%, sumunod ang mga hindi inaasahang medical expenses na may 53% at kawalan ng sapat na ipon para sa kanilang retirement na nasa 34%. Samantala, nasa 32% naman lamang ang kinukonsidera ang kanilang mga sarili bilang financially confident. Arestado ang 7 suspect sa ikinasang anti-illegal fuel operation sa Batangas City matapos mahuling nagbebenta ng diesel. Ayon sa pulisya, isinagawa ang bypass operation ng Criminal Investigation and Detection Group Field Unit 4A kasama ang 4 na iba pang law enforcement agencies sa Barangay Wawa mula July 9 hanggang July 10. Nasabat sa operasyon na higit sa ang isang tugboat na may lulang mahigit sa 31,000 litro ng diesel, gayon din ang 5 plastic container na may laman ding krudo. Natayang aabot sa mahigit 2 milyon piso ang na-recover na mga produktong petrolyo. Inatasan ng Sandigan Bayan ng PNP General Hospital na magsumite ng araw-araw na notarized medical report sa kalagayan ni Senador Rodante Marcoleta. Ayon sa mga doktor ng PNP General Hospital, bumubuti na ang kalusugan ni Marcoleta at medically fit na itong bumiyahe kung nakasuot ng face mask. Gayunman, inirekomenda nilang tapusin muna ang 7 araw na gamutan gamit ang antibiotics. Inatasan din ng hukuman ang UP PGH na magsagawa ng independent medical examination upang matukoy kung kailangan pa ang pananatili ni Marcoleta sa PNP Hospital. Haharap ngayon sa impeachment court si NBI Regional Director Jeremy Lotok bilang pangalawang testigo ng prosecution. Inaasahang ihatid ni Lotok ang naging findings ng NBI sa ikinasanilang investigasyon kaugnay ng pahayag ni VP Sara noong November 2024 na may kinontrata umano siyang hitman para itumba si Pangulong Bongbong Marcos, First Lady Liza at dating Speaker Martin Romualdez. Ayon kay Congressman Zia Lonto Adyong, tagapagsalita ng House Prosecution Panel, ang magiging testimonya ni Lotok ay susuporta sa naging pahayag ni NBI Senior Agent John Mark Calilong na siyang nag-authenticate ng mga digital evidence laban kay VP Sara. Maaari nang ma-access ng publiko ang lahat ng mga dokumentong may kaugnayan sa impeachment trial ni Vice President Sara Duterte. Ito ay sa pamamagitan ng Senate website kung saan makikita ang impeachment tab na may 4 na sections: prosecution, defense, court issuances at journal. Ang galing, ano? Yan ang technology, kumbachero. Tama. Para ganito ka-transparent. Oo. Kung ano yung ebidensya, ebidensya na isinabit ng prosecution at kung ano yung kontra-ebidensya ng defense at kung ano yung mga ini-issueng order ng husgado at pati journal, nandun na. Ba? Talaga. So pwede rin talaga tayong maging judges. Pwede. Ang mga tao. Pwede. Kumbaga meron tayong, we have all the time in the world to review the records of the case. Yan. Sabi ni Senate President Sherwin Gatchalian habang inaayos niya yung kanyang kwelyo, dito i-upload ng Senate Secretariat ang lahat ng records, manifestations at mga kaukulang dokumento na isinumite sa mga proceedings. Layon daw po ng hakbang na ito na matiyak na may access ang publiko sa buong proseso at mga ebidensya kaugnay ng nagpapatuloy na trial. Hinimok naman ng senador ang publiko na i-review ang impeachment records, lalo't ang taong bayan naman anya ang ultimate judges sa paglilitis kay VP Sara. Hati ang opinyon ng mga legal expert kung napatunayan na ba na House prosecution ang umano'y criminal intent ni Vice President Sara Duterte.
Ayon kay retired Supreme Court Associate Justice Adolfo Ascuna, sapat na ang mga ebidensyang inilahad ng prosecution upang maipakita ang umano'y criminal intent. Gate ni Ascuna, mahalaga rito ang testimonya ng NBI ukol sa kakayahan ni Duterte na maisakatuparan ang pagbabanta. Ngunit, Ayun. para naman kay international law expert Melissa Loha, hindi pa napapatunayan ng prosecution na may nagawang impeachable offense ang pangalawang Pangulo. Nakatuon lamang anya ang mga naunang pagdinig sa pagpapatutuo sa video ng mga pahayag ni Duterte at hindi pa sapat para magresulta sa hatol ng pagkakasala. Nais ni Senator Ping Lacson na mapabilis sa impeachment trial kay VP Sara. Nagmungkahi si Lacson ng ilang pagbabago sa paglilitis kabilang paghahanda ng depensa at prosekusyon ng kanilang testigo para sa buong linggo. Eto, pansinin po ninyo, ayon kay Lacson, dapat ay nakalatag na ang mga testigo para sa isang linggo at dapat silang manatili sa Senado. Ayun. Para pag natapos yung isa, salang na kaagad yung isa. Yun mismo ang sinabi niya para agad na maipresenta kung matapos ng maaga ang naunang testigo. Ganun pala talaga. Makatutulong anya ito upang maiwasan ng nasasayang na oras sa pagdinig at magkaroon ng mabilis at makatarungang paglilitis. Susunod! Dito mo! Sino itong maganda at magaling na aktres na tsugi sa teleserye dahil sobrang pakialamera? Ako, nagpipiling direktor. Pilingera. Yan at iba pang mga nagbabagang balita sa pagpapatuloy ng Pangunahing balita. 7:31. Ang oras na yan ay Mga nangunguna at mga bagong balita sa DZRH. Pangunahing balita. Alas 7:37. Makibalita nga tayo. Ano ba ngayon? Tayo ba ay makakasaksi ng isang kapanapanabik na pangyayari sa Senado? Uy, narinig ko na naman yung tugtog mo na yan, si Warrior. Si Warrior, yung, hindi man Chinese ba yun? Parang Chinese eh. Chinese. May pinapanood ako ngayon, yung Black Doves. Black Doves. Bida siya, siya rin doon. Bida pala siya doon. Ganun ba? Bida kontra bida. So may kaagaw ngayon ng impeachment sa panonood mo. Kasi iniiwanan ko yung impeachment pagka kung ano yung mga technical Pag draggy, ano? Dapat gawin nyo exciting yan. Kung gusto nyo. Dapat. Ako naman, na pinapanood ko ngayon yung Teach You a Lesson. Yung bullying sa Korean. Korean. Nagulat ako sa posibleng may mga nangyayari talagang ganun eh. Hindi lang estudyante sa estudyante, pati teacher binubuli at ginagamitan ng social media. Saka naalala mo yung kinwento ko sa yung mga Pilipinong nagtuturo sa Amerika. Sa Amerika, ganun din. Ang ganda ng sweldo, pero kung takutin sila ng mga high school students, middle school pa lang to, kambatsero talagang pinagbabantaan sila, aabangan ka sa kanto. Ganun katatapang, ano? Kaya nga, so kailangan gumawa tayo ng ano yung ginawa nila doon, Education Protection Bureau. Gumawa yung Korea doon sa palabas na yun. Sa palabas. Pero ang habang pinag-uusapan natin yung case at hand. Dapat yung impeachment court gawin nilang mas exciting. At kapanapanabik sa mga nanonood na Pilipino. Para hindi tayo natututok sa Netflix o sa iba. Isi-switch mo lang, lilipat mo lang naka-YouTube ka, tapos lipat mo kagad sa Netflix o kaya sa Prime Video o kaya sa Disney Channel. Paano ba mapapaganda yan? Malaking papel dyan ng prosecution. Nasa prosecution yan. Which brings us to our main topic for today, which is love. What is love? Is there really such a thing? ang legal spokesperson ng prosecution, nasa linya po natin si Attorney Benamin J. Tolosa. Attorney J, magandang morning! Si Ka Jerry at si Ka Tunying po ito. Magandang umaga ho, Ka Jerry. Magandang umaga, Ka Tunying. Magandang umaga din ho sa lahat ninyong mga taga-subaybay. Attorney, bago lang tayo pumalaot, wala bang nagme-message sa inyo na napagkakamalan kayo si Eric Santos? Yung singer na si Eric Santos?
Wala pa naman ako. Wala pa. Wala pa naman. Ako parang ayaw nyo lang aminin kasi nung nakita kayo ng misis ko, sabi si Eric Santos ba yung nag-abogado? Bakit kako? Tiningnan ko. Yung spokesperson ng prosecutor, yun yung singer na siya. Ayun, kaya pala. Kayo ba singer din? Kumakanta rin, attorney? Wala ba tayong sample dyan? Diyan ako masisira ng kumain natin pare-pareho pag pinakanta niyo ako. Baka bumagyo, hindi matuloy ang impeachment. Tama ho, wag na ho. Pero alam nyo, napakalaking papel talaga ng mga abogado, both sa prosecution saka sa defense, to make the trial interesting. Ayan. Ano po, attorney, kita nyo naman, nag-viral si Attorney Ligutan. Nag-viral yung sa kabila si attorney CJ Narvasa. Oo. Bagamat hindi dun sa merito ng kaso, kundi sa kung ano-ano. How do you feel about it? Bilang tagapagsalita po ng legal spokesperson po ng prosecutors, Attorney Tolosa. In-anticipate naman ho natin yan, no? Lahat ho ng pangyayari sa impeachment court, talagang mas scrutinize ho yan ng mga tao, no? Na unfortunately, even dun sa looks, no? The way they speak and things like that. But tingin ho namin, pinaka-importante na dapat pinipilit naming ma-highlight dito ay yung hong ebidensya na aming pinipresenta, which we think na ilatag naman ho namin ng mabuti last week. Nandito tayo sa unang sa article sa grave threat. Sa tingin ba ng prosecution, Attorney Jay, na-establish na ninyo yung criminal intent, yung intention talaga at hindi lang joke o hindi lang pagyayabang? Minsan kasi sa atin makapagyabang lang o kaya dahil sa bugso lang ng damdamin. Well, unang-una ayaw ho nating pangunahan, no? Yan ho ang determination na yan ay gagawin ho yan ng impeachment court. But ang para sa amin ho, ang maliwanag, no, ang na-accomplish namin dito sa unang linggo ng paglilitis ay nailatag na ho natin yung ebidensya, no, paukol dun sa authenticity ng video, kung saan ginawa yung pagbabanta sa buhay ko ng presidente. At sa aming palagay, maliwanag na ho ito, no? Wala nang question, no, ngayon dun sa authenticity ng video dahil maalala ho natin, on cross-examination, ginamit nila yung sariling video na pinakita ni Agent Calilong, no? Which means they're conceding its authenticity. Mas bukod pa ho dito, sariling abogado ho for defense, no? Nung tinanong sila tungkol dito, inamin na din naman nila yan, no? Para ho accurate, no? I'll quote, tinanong ho ni Senator Risa, sinasabi ba ng defense na ang threats ay prompted ng detention ni Zuleika Lopez? Ang naging tugon ho ng abogado ng kabila, yes, Your Honor. Ano? Pati ho nung binigyan pa ng pagkakataon, mag-deliver ng prepared statement pa ho to, ang sinabi din ho ng pangalawang abogado nila na tumayo doon ay, the truth of the matter is this, she and her family were threatened and while her response was unconventional, it was justified. In other words, wala na hong pinag-uusapan na kung authentic ba o hindi. No? Pinag-uusapan na lang ngayon. Yung intention ho talaga dyan. No? Although nakapagsimula naman din hong makover yan ng testimony ni Agent Calilong, no? Matatandaan natin nung sinagot siya at tinanong siya ni Senator Cayetano, anong characterization niya ho dun sa threat? Sinabi niya, the threat was absolute. At ito hong linggo na to, no, since na established na yung authenticity ng video, papakita naman ho ano yung mga naging investigasyon na ginawa ng NBI kaugnay dito sa video na to. Paano po gagamitin ng prosecution si Attorney Zuleika Lopez? Nabanggit nyo kanina na parang na-establish doon na yung detention niya ang naging dahilan o nagtulak kay VP Sara para gumawa ng ganong mga pagbabanta. Paano, parang hostile witness ito, attorney, ang mangyayari sa kanya. Gaano kayo ka-confident na mas mapapalakas ang kaso pag ginamit yung Chief of Staff mismo ni VP Sara na si Attorney Zuleika?
Tama. Well, first to clarify lang, yun ho yung position ng defense. Una, parang they're questioning the authenticity, but later on, inamin naman nila by saying that now they're focusing, yung defense nila, they're trying to justify, kung ano ho yung ginawang pananakot by saying, ay, kasi naman, dahil yan. May pinagmulan. Oo, ang pinag-ugatan niyan ay yung pagkakadetena ni Atty. Zulaika Lopez. So, dyan ang isa sa mga magiging usapin dyan. Yan ho ba ay nadja-justify ba ang pananakot sa buhay ng no less than the president? At pagsabi, pag-amin na actually meron ka ng nakasunduan sa isang mamatay tao, na gawin ho itong napakasamang bagay na to. Ngayon, yung sa tanong niyo ho kung paano siya magiging relevant, well, depends ho mismo nagpakita na nandun din ho si Atty. Zulaika sa loob ng kwarto na yun. So maybe it could give some information about yung surrounding circumstances when it happened. Pero ang malago ho dito, dapat mag-concentrate tayo, hindi lang dun sa mismong oras na ginawa yung pananakot. Itong mga ebidensya na ipapalabas natin, makikita na hindi lang ho ito isang beses nangyari. Tatandaan natin, kahit pa nung isang buwan pa bago nangyari yan, sinabi na ho ng respondent, at this was pointed out also by Agent Calilong, na yung sinabi niya na gusto niyang putulin yung ulo, pugutin ang ulo ng presidente, Tapos dumating na ho dyan na nangyari yung pagbabanta at pag-amin na meron ng kasunduan sa mamatay tao. Sa susunod na mga naging press conference ho niya or interviews, matatanda natin hindi naman tinanggi yung naging pananakot, At sinabi lang at trinay ho i-justify by saying revenge from the grave is not a criminal act. So, lahat ho yan ho ang ilalatag natin mga susunod na mga testigo. Kumbaga may build up may build up bago yung threat mismo sa Pangulo, yun yung sinasabi nyo. Pero yung po bang ito medyo mahaba-habang diskurso to, pati mga constitutional experts, mga dating justices pinag-uusapan, yung bang pagbabanta na yon, whether conditional or absolute na pagbabanta, ay sapat pa para mag-qualify bilang impeachable offense? Well, pwede kong sabihin dyan is reiterate ano ho yung mga nasabi na ng prosecution during the hearings. Again, we have to always emphasize, si mismong Agent Calilong, ang sabi nga ho niya is the threat is absolute. At as pointed out by sila public prosecutors, Congresswoman Jinky, defensor, kailangan natin tandaan dito, ang attack ho dito is not just against a person, it's against the institution, attack against the institution. It's attack against the head of state, ito ho yung presidente. So, at ang gumawa ho ng attack na ito ay yung pangalawang pinakamataas na lingkod bayan nung ating bansa, na kung sinong direktong makikinabang kapag nangyari ho itong masamang bagay na ito sa buhay ng presidente. Kaya ganyan ho yun ka-seryoso. So, ang pinag-uusapan ho kasi dito, at the end of the day, is yung ho bang ganong klaseng pananakot, ganong klaseng pag-amin na meron ng agreement, sa isang mamatay tao na gawin ito. At huwag natin kalimutan, sinabi na ho mismo, no joke. So, seryoso talaga at hindi yan binawi. Yung ganyang asal ho ba, ganyang akto, ang tanong ho dito, tama ba yan? Katanggap-tanggap ba yan para sa pinakamatataas ng mga public servant, public officials, lingkod bayan ng ating bansa? Dahil yan ho ang purpose ng impeachment, to see yung fitness ho to continue to be in public office. At ang makapagpapabigat sa ganyang kaso, sa ganyang pagbabanta, kung totoong may hinire na o inupahan na hitman, meron ho ba talaga? Meron bang tutunturin ba yon ng prosecution, yung pagkakaroon talaga ng hitman na inupahan?
Okay. So, unang-una, ayokong pangunahan kung ano yung magiging testimony ng mga detalye, ng mga testimonya ng susunod nating mga testigo. Pero ang maliwanag, nanggaling na ho ito mismo, again, sa respondent. May tinatawag ho kasi dyan na admission against interest. So, isa ho yan dun sa mga pinakamatibay na ebidensya dahil nanggaling na ho ito mismo, dun sa respondent. At again, maraming beses nagkaroon siyang pagkakataong bawiin ito noon, pero hindi ho niya yung binawi. Tulad ho ng sinabi ko kanina, yung sumunod na public interview na binigay niya, hindi ho niya yung binawi, hindi niya sinabing nagbibiro siya, hindi niya sinasabing wala naman siyang ganong agreement. Sinubukan lang niya hong i-justify. So, malakas na ebidensya ho yan. Pangalawa, kailangan ho natin paliwanag dito. Itong grave threats, ito ho, hindi ho yan kailangan ipatunayan na nangyari talaga ito, na nagkaroon ng kasunduan talaga, at may balak at gagawin na talaga nung mamamatay tao dahil ang requirement lang ho dito ginawa yung pananakot. Ang pananakot na to ay labag sa batas, at yung taong tinatakot ho, yung recipient nitong ganitong pananakot, naniwala ho talaga siya na seryoso yung pananakot at may capability ho siyang gawin ito. Alalahanin lang ho natin, as a quick example, nung nakaraan na administrasyon, meron hong isang simpleng, ordinaryong public school teacher, na nakakot ang sinabi niya, kung sino ang papatay sa presidente, bibigyan niya ng 50 million. Actually, yung example na yan, yung the public school teacher, obviously wala naman ho siyang kayahan magbayad ng 50 million. Pero napakabilis din ho naging aksyon ng law enforcement. Hinuli siya. So dapat mas lalo na ho dito sa pagkakataon na to dahil obviously ang gumawa ng pananakot, pangalawang pinakamatas at pinakamakapangyarihan na lingkod bayan. So, ulitin lang po natin, si Attorney Zulaika Lopez will be considered as a hostile witness. Tama po? Yes. Tama po yan. Opo. At sa mga hindi po nakakaintinding katulad namin, paano po magiging diskarte doon? Pwede po ba mga leading questions dyan sa parte ng prosecution? Once ma-qualify na ho ang witness as a hostile witness, ibig sabihin ho kasi niyan, yung interest niya is adverse sa prosecution, pwede na namin i-conduct ang aming direct examination as if we're conducting cross-examination. So, dahil parang cross-examination na po siya, pwede na ho yung nasabi niyo na leading questions. Leading questions. Okay. Attorney Jay, thank you. Salamat po. Pero Attorney Jay, bago kayo magpaalam, para lang to justify my earlier statement, we will show you the picture. The picture. Evidence. This is Exhibit A. This is our Exhibit A. Dapat dikit Yung mga tropa natin, nakala ko magkatabi. Sinandal. Yeah. Ako ba? Ano? Baka ho tayo makasuhan ni Mr. Eric Santos. Gusto niyo bang i-impeach itong witness na ito? Attorney Jay Tolosa, salamat po. Magandang umaga po. Good morning, Attorney. Maraming salamat din ho sa inyo. Maraming salamat. Pangunahing balita. 7:54. Hi, Kuyang Elmer ngo. Baka may mga kailangan na kayong ayusin sa inyong mga bahay, tulad ng bubong. Buti na lang, may bubong na maaasahan. Gawa sa state-of-the-art technology. May aluminum na. May pintura pa. Now available na rin sa pre-painted tiles pan. Para sa eleganteng bubong na matibay na makulay pa, mag-Cherylum pre-painted ka na. Oy, Kuyang Levi Santos, simula na ang inyong bagong automotive adventure sa UAAGI On The Move ngayong July. Pumunta na sa UAAGI On The Move Leg 2 ngayong July 16 hanggang 19 sa SM Mega Mall Fashion Hall ground floor. Tuklasin po ang 6 na automotive brands na UAAGI Auto Group sa iisang venue. Ito po yung Baik, Cherry, Photon, Jetour, Link & Co at Radar.
explore ang kanilang vehicles on display, mag-test drive, ipa-appraise ang kasalukuyan mong sasakyan para ma-trade in, Yan. mag-uwi ng exclusive merchandise at samantalayin ang iba pang mga event-only offers. Isama ang buong pamilya at bisitahin ang UAAGI On The Move Leg 2 sa SM Mega Mall Fashion Hall hanggang July 19. Kita-kits! Yay! Kabilis ng oras, ano? Yung pa namang full alert status daw wala na. Wala Kumpachero. na. Inalis na Sabi ni General Aberin. Inalis na ni Giselle. Oo. Si Giselle ang nag-alis. Ang bihirang patis. Mamaya ibibigay sa atin ang detalye niyan. Ang tabayanan mamaya, impeachment. Impeachment. Magiging Colonel kapanapanabik Manny ba yan? Salvatierra ng NCRPO. Magandang morning. Bye! Happy weekend! Woo! Damdaming bayan! Susunod na! In the heartland. Jacket gonna be